Magandang araw, ito muli, isa na namang edisyon ng Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama ho natin si Secretary Jing Parasek. Yes, Magandang araw. Magandang araw, paring Eli. At, we expected in the last 2 days, huhupa na yung ikangay torrential rains, no? At, hindi ko alam kung may kasama ba talaga itong bagyo. Pero, hanggang ngayon, paring Eli, 6 days na. Dire-diretso, no? Dire-diretso. Ganun din last year. Siguro pagka may mga kabulastugan na ginagawa si Marcos, tulad nung nag-announce siya sa SONA na 5,500 flood control, ibinalikan kagad siya ng ating Panginoong Diyos. Pinakita kagad na, Marcos, sinungaling ka. Walang 5,500 dahil, at inamin naman niya na nabaha daw. It was overwhelmed. 5,500, can you imagine? Overwhelmed according to this sinungaling na Pangulo. At ngayon na naman, magsisinungaling na naman siya sa taong bayan. Expected na ng ating Panginoon yan, na pagdating doon sa Amerika, gusto niya ipakita sa ating taong bayan na mayroon siyang magandang purpose papunta doon, gagastos ng pera. Na-anticipate na naman ng ating Panginoon. I will teach this guy a lesson. Ang kawawa, every time God punishes him, it's the people that suffers. Yun ang consequence. When the people themselves have chosen a leader that is not worthy of people's love and affection, nagagalit ang ating Panginoon. At ito yung parusa or pagpaalala ng ating Panginoon sa ating mga kababayan na kailan pa ba kayo gumalaw? At hindi nyo pa papansinin ang ginagawa sa inyong kabulastugan nitong Pangulong ito? At ngayon, gagastos na naman ng milyon-milyon para pumunta sa Amerika. At anong napala? Everybody, you cannot hear anything that praise him or praises him, for that matter, tungkol sa kanyang pagbisita sa Amerika. Dulot lamang sa taong bayan ay sadness, kalungkutan dahil napakataas. Mga exporters, paring Eli, mga farmers, mga fishermen, those who are engaged in fishing. Lahat yan, may 19% tariff. Paring Eli. Yung binabagit mo, itong resulta ng, sabi natin ito, negotiation sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump, na sinadya pa ho ng Pangulo, nagtungo roon sa Estados Unidos. Mga ilang oras ba yan? 16 hours? Between 16 to 17 hours kasi East Coast yan . Pagka West Coast ka, malapit-lapit. By Philippine Airlines, that's only 13 hours. So doon baka extra, kasi from Los Angeles to New York, that's 5 to 5.5 hours. So yun, siguro mga 18 hours. So can you imagine, 36 hours you travel there, but only to be insulted, to be treated, kunyari, napakagandang treatment, pero sa likod pala, sinasaksak ka. Yan. So, pakita, siguro natin yung... Kasi ilan ho sa mga video footage ng ginawa ho ni Pangulong Marcos Jr. doon sa Amerika, at yung matapos yung negosasyon, eto, panoorin nga natin. Ano ba yung nangyari sa tarifa na ito? Anong sinabi ni Trump sa kanya? Hindi, muna, ilatag muna natin kung ilan bang napapala natin. Kasi nung una, about 3-4 months ago, we heard... April.
sometime in April, we heard that the United States of America will impose 17%. But prior to the immediate departure, prior to the departure of Marcos, immediately before his departure, ginawa ng 20%. Kasi sumulat ang White House Pinadala rito, nakalagay 20%. 20%. So ang ginawa, parang talagang lahat tayo natuwa. Nako, mukhang makikipagtawaran ng Pangulo sa Estados Unidos. Mukhang, pumunta doon. Mukhang gagastos tayo at inaasahan natin na gagawa siya ng milagro. Gagawa siya ng mabuting gawain para sa Pilipino. Pero wala, 1% is not even worth $100,000 na ginastos mo. O ito, pakinggan natin kung gaano siya binubola ni President Trump. Ito, una muna, sinasabihan siya na, inakbayan pa. This leader of the Philippines, very good leader. He's a top negotiator. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Trump. President Trump, sir, your message to the people of the Philippines. We love them. And we respect their leader greatly. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. Top negotiator daw, sabi ni Trump. Yan yung eksena na yan. He's a good leader in the Philippines. Yan yung eksena na yan nung pagkatapos ng yung sa eksena sa Oval Office. Yes. Inihatid na yan para sa sakyan. Oo. Mamaya, kukunin natin yung video tungkol na habang nasa loob. Kasi yung may nag-usap tapos sumarap sa media. Yes. Sige nga. But anyway, dito muna, niloloko tayo ni Trump. Pag ganun-ganun naman si Marcos nung binobola siya ni Trump na, he's a good leader. He's a top negotiator. Top negotiator ba yan? Na 1% lang? Bago tayo magpatuloy, ikumparar kaya natin muna, paring Eli, kung ano ang napala, anong nakuha ng mga real top negotiator ng mga Asian Prime Minister, Asian leader, ASEAN leaders. Now, let's take for example, Vietnam. Ano bang nangyari doon sa Vietnam? Hindi man lang pumunta sa Amerika, pero nakakuha sila ng almost 100% of the discount. Yung sa Indonesia. Sa Indonesia. Dito muna sa Thailand. Sa Vietnam. Ikaw, alam mo ang alam ko yung sa Indonesia, yung presidente tumawag kay Trump. From 32% ay naibaba niya ng 19%. Tawag lang sa telepono. Walang gastos. Yes, Tapos sa Thailand ay nanindigan sila na yung zero tariffs ayaw nila, nireject ng Thailand. Yan, babae pa yan At hindi adik. Magandang babae. Meron tayong article dyan. Sinawat. Pakita natin itong sa Thailand. Sinawat. Ayan, Thailand rejects full tariff liberalization for U.S. imports. Ayan. Ayun. Thailand has refused to accept 0% tariffs on all U.S. imports, citing the need to protect its domestic businesses and agricultural sector. Pagmamalasakit ng isang Prime Minister, babae pa, si Sinawat. Gusto protektahan yung kanilang protektahan nila dahil mahal siya ng taong bayan at mahal din niya ang taong bayan. At he knows or she knows that a tariff imposed on their products going to the United States will be very bad if a large amount of duty will be imposed. Ito naman sa Indonesia. Sinasabi, they have been imposed, I think, 42 or 32%. 32%. 32%. Pero by just a means of a phone call ni Prime Minister Prabowo, he was able to, hindi man siya binobola ni Trump, hindi man siya
top negotiator, pero he was really a top negotiator for lowering down from 32 to 19% na lang. So, nabawasan ng 13%. 13%. Oh. And also Malaysia for the same thing. Halos lahat. Tapos Pero, Japan, mataas din, hanggang 15% na lang yan. Pero tingnan mo itong Bopals na Pangulo na ito. Anong sinasabi? Ito lang daw kaya niya eh. Dahil wala daw siyang magawa kasi imposition daw ng sila daw nag-impose. Bakit ginawa ng Thailand na ayaw namin? Bakit napababa ng Malaysia? Ikaw, napaka-Bopals mo, ang nababa mo lang 1%. Pakinggan natin itong that's how negotiations go. We came here when we arrived in Washington. Tariff rates were 20. So why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. So the number that we had to work with was 20. So we tried very hard to see what we can do, and we managed the 1% decrease in tariff rates. Aling Eli, ano masabi mo dyan sa kabubuhan na yan? Pero dito mga kababayan, ikaw bilang abogado, Sec. Jing, di ba sa mga kaso may mga bago magsimula yung talagang magkakaroon talaga negotiation mo na. May negotiation. So sa mga ganyan negotiation, talagang matindi pagtatalo dyan. Walang hanggat maaari, hindi bigayan ng mga yan, di ba? In fact, kasi Bopals talaga itong tao nito, in fact, may mga bright siya na mga tao. Isa dyan, yung si Balisacan, maayos na tao yan. Hindi ko lang alam yung si Recto, pero alam kong magaling yan sa chicks, si Ralph Recto. Hindi yan pwedeng maging top negotiator. Pero anyway, dapat bago siya umalis, naplastada na. Kasi kung hindi naman, kung 1% lang, bakit ka pa aalis? When you're only able to get 1%, it's not worth the amount of money that you spend just to go to the United States. Is the shake hands with Trump worth a lot of our exports losing money? Ganun lang ba ka-valuable yung exports natin? Shake hands lang, pumayag ka ng zero tariff. Ang mga import natin sa Amerika, tapos ang export natin. Paano tayo magkukumpit, paring Eli? Kung ang ating saging, ating yung mga minamanufacture nating mga damit sa mga bata, yung mga isda na pinopose natin, tilapia at ini-import natin ini-export natin sa Amerika. Yung mga ibang produkto natin, they will impose 19%. Paano tayo magkukumpit? Like, ang Thailand, magpapadala doon. Ang ibang mga countries, probably from Africa. Paano magkakakumpit kung ang presyo mo madadagdagan na ng 19%? So, tingnan mo. Wala daw siyang magawa. It's internal daw. It's internal on them. Pwede ba yan? Sasabihin ng Amerika, 19%. Ikaw, sasabihin mo lang, sige, internal pala sa inyo yung 19% hindi na kami aatras. Pero ganyan naman sa mga negotiation, may leverage naman tayo. Diba? Na pwedeng ipang pwedeng i-giit natin. Win-win solution tayo rito. Siguro kahit na 50% kasi nakikinabang naman kayo sa amin. Kikinabang kayo. Sa Pilipinas, di ba? Yung EDCA sites nyo, yung pinapalakas nyo yung presensya ng military sa region. May mga pinapayagan kayo mag-joint exercise. Tapos, magbibenta pa kayo ng mga lumang F-16 sa Pilipinas. Hindi ba leverage yan? Pero, dahil sa kabubuhan nitong tao na ito, yun lang, ang ma-negotiate lang niya, 1%. At tuwang-tuwa na siya na sinasabihan ni Trump,
Oh, he's a top negotiator. This leader of your country. Wala talagang, napakakitid talaga ng utak nitong taong na ito. Ito, siguro basahin din natin yung ilang statement. Statement ni Amy, statement ni Ping, hindi lang galing sa amin, ha? Sa mga taong bayan, anong statement ni Ping Lacson? Itong Ping Lacson, kinabang ito kay Marcos, nung eleksyon, Pero bumira na rin kaagad, ito, pakinggan natin. Sabi niya, it is the worst insult that a host can throw at his guest. It is a time for us to look for other trade partners. Bakit tayo magpipilit? Marcos, sabi ni Ping Lacson, bakit tayo magpipilit sa Amerika? Hindi naman tayo nire-respeto. Inaakbay-akbayan ka pa, ginaganon-ganon ka pa. Binuladas tayo. Binubuladas ka ng gusto. Nagpabuladas ka naman. Unless mayroong secret deal na naman kayo. Na yung mga ninakaw na mga yaman ng tatay mo na nandyan pa sa Amerika ay naninegotiate na naman at the expense of the Filipino people. Well, di umano. But walang rason na hindi ka man lang nakipaghagel, di ba? You are a head of state versus another head of state. Makipaghagel ka dapat. Tulad ng Israel. Si Netanyahu, hindi lang basta-basta dinidiktahan ni Trump. Maski tumutulong ang Amerika sa kanilang warfare. Pero, hindi pwedeng, pag sinabi ni Trump na i-release mo yung mga hostage, sabi ni Netanyahu, no, that will not be good for us. So, heads of state respect each other. But it seems that this head of state, Mr. President Trump, does not respect you. But he's all praises to you kasi he thought this guy, he thought of this guy as dumb naman ito Hindi naman ito makakaintindi sa buladas ko Parang ganun nangyari. Now, ito naman kapatid mo, anong sinasabi? Amy Marcos, anong sinasabi tungkol sa'yo? Marcos Jr. Ito, sabi niya, 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0 na taripa para sa Amerika. Paano tayo nanalo dyan? So, talagang olats tayo. Olats na olats. Yung kapatid mo pa... Sabi ng, yun ang sagot sa sabi niya, significant achievement. Significant achievement, 1%. 1%. Kung kwentahin mo, baka mas malaki pa yung ganansya mo doon sa trip mo, ginastos ng Pilipinas para magliwaliw ka. Ito, may JBRC2 statement. Anong sinasabi? So, sana ay gawing patas man lang kung tunay na kakampi ang tingin sa atin. Masyado tayong dehado. This is grossly disadvantageous to the Philippines. Hanggang ngayon, little brown brother pa rin ba ang tingin sa atin? Yeah. Little brown brother talaga kasi inaakbay-akbayan lang. Parang naalala ko tuloy yung mga puti na pumupunta sa Africa noon. Nung hindi pa nag-progress yung mga African countries. Punta doon. Inaakbayan yung mga itim. Ginaganon-ganon. Ito hindi brown brother, black brother. Ginagawa ng mga puti. And they still feel the same way to Filipinos, to ASEAN people. So, ito, pakinggan natin ito. Sinasabi nito, hindi daw ating desisyon yung pag-impose ng 19% tariff. Why don't we listen to this guy? Cesar from RMN. Going back po sa tariff, how would you justify po sa Filipino people, especially to our small exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I will justify any decision I make, but it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government.
Last So person. you will have to ask. Last person. So you will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer it. Sobrang kabobohan mo, Choy. Napaka-bopuls mo talaga. That's their decision. Pero anong decision mo? Yun ang tinatanong. Kung ikaw tatanungin, fair ba yun? Hindi ka kaya sasabihin mo, kung ganun, can we equalize that? Pwede rin ba kaming mag-impose ng tariff sa inyo? That's your decision. But your decision is zero. Then, if they will impose 19%, kung matalino ka, hindi ka bopons, sabihin mo rin, Mr. President, we will also impose 19%. Or sabihin, masyado mataas yan. Maski 15%, sir. Huwag na muna naman kaming pawawain. Nagbigay na nga kami ng EDCA sa inyo. Bibili pa kami sa inyo ng mga second hand na mga aeroplano. Huwag mo naman kaming kawawain. Huwag naman gawing zero. Kasi pwede sabihin, sige, zero gusto nyo. Zero rin kami. Zero din kayo. Zero lahat. Hindi yung parang itong kabubuhan nito, hindi parang sinasabi mo, dinidiktahan kami nila we are just being dictated. It's their decision, we are just being dictated. Parang yun ang lumalabas. And you accepted their dictation. That's exactly what the other, tingnan mo, anong mga buladas ni Trump sa'yo para pumayag ka. Ito, pakinggan natin yung mga buladas doon sa Oval Office. Sa Oval Office. Pakinggan natin para mapanood ng ating mga kababayan. Well, thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partner. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big. And they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representative. It's really a great honor. We have a big announcement. AstraZeneca, the big drug company, is going to spend $50 billion, just announced $50 billion in the United States in order to build various places all over the country, big manufacturing plants, pharmaceutical plants all over the country. So that's an honor. And he said they did that because of the election and because of the fact that the tariffs are placed. So they're building their facilities in New York. $50 billion, that's a big investment. And it's going to be a very good investment. So dito, binobola siya ni Trump. And what was Trump saying all along? He's building investments for the United States. Tayo, anong papel natin doon? Nakikinig ka lang kay Trump sa kanyang pagyayabang tungkol sa 50 billion investments nito, 15 billion investments from there, Ikaw, mayroon ka bang masasabi, Marcos, na, we will also put investments? Wala. So, anong talagang napapala natin sa paggastos ng pera para ipapamasahe mo? Nandun sa yung anyo, ano naman papel nung anyo na yan?
Baka magka-COVID pa kayo dyan. Kasi may dala-dala pang COVID yung anyo na yan. O yung Gibo Teodoro, anong papel niya? Ha? Para i-negotiate yung second hand na bibili natin? O. Ha? O yung Department of Trade, yung babae, Roque, andun din yata. O. So, why are all of you, hindi na nga kayo pinire out, hindi na nga i-accept yung resignation nyo. Pero why did you allow this guy who does not know anything, kayo dapat ang mga advisor, bakit nyo pinayagan na 1% lang ang mabababa? Or vice versa, nagtaas din tayo ng sarili nating tariff sa mga American. Napakarami. Ang balance of payment natin, mas malaki ang Amerika kaysa Pilipinas na dumadating. So doon dapat tayo makakabawi. Kung taasan din natin i-equalize natin yung tariff na impose natin sa American goods, then panalo tayo. Di ba, paring Eli? Ano masabi mo? Pero kapag sa negotiation talagang dapat ipipilit mo balanse. Ito yung gusto mo, tapos yung gusto niya, tapos sige, para matapos, win-win solution, gitna tayo. No. Pero sabihin niya, sana na ibanggit din. We have nothing to do with their imposition. Wala daw tayong magawa. Okay, kung sabihin nila 19%, ba tayo? Bakit hindi rin tayo naglagay ng atin? Bakit pinapakialaman mo sa kanya? Dapat pakialaman mo yung i-equalize natin sa kanila. Hindi ba? Sige. Ituloy natin. Ang importante dito, yung sinabi ni Trump, na parang walang saysay lahat yung paglalaban natin or nilalabanan natin ang China. Kasi si Trump, parang he wiped out the so-called ironclad relationship ng Pilipinas. Kasi siya na mismo nag-encourage sa mga Pilipino through Marcos na makipagkaibigan kayo sa China. Nasaan ba yung portion na yun, Tapero? Plan to balance your relationship between the United States and China. And for President Trump, Kremlin yesterday said if you are going to Beijing in September, they wouldn't rule out a meeting between you and President Putin. Is such a meeting possible? And how soon do you plan to visit China? Well, we have a lot of meetings possible. President Xi has invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future, a little bit out, but not too distant. And I've been invited by a lot of people, and we'll make those decisions pretty soon. Please. Well, as you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance our relationship within the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. Now, whether we do this not alone, we need to do this with our partners. And again, our strongest partner has always been the United States. But of course, we are trying to form coalitions and multilateral relations so that those like-minded nations who share the same values as we do, who hew to international law, most specifically the UNCLOS, present that position very clearly to anyone who has intentions of unilaterally changing the world order, and that is how we are guided in that. And I don't mind if he gets along with China, because we're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material, but the magnets are coming out, very well. They're sending them in record numbers. We're getting along with China very well, and I don't mind if the president dealt with China. If that's meant, because I think he has to do what's right for his country. I've always said,
make the Philippines great again. Do whatever you need to do, but you're dealing with China wouldn't bother me at all. Well, now it is something that we have to do in any case. Yeah. Certainly. So where are all those, nandyan yung taga Malta, yung Gibo Teodoro, naririnig mo ng gusto na sinasabi ni Trump, you make friends with China. In fact, sinasabi ni Marcos, nililay down niya yung UNCLOS, yung arbitral ruling, pero binabaliwala ni Trump. Sabi ni Trump, I get along with China. How come you don't get along? Well, I'm getting along with them. Ito, may notes ako okay. Ni BBM, our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory. Sabi niya, and the exercise of our sovereign rights. Marcos said, when asked how he plans to, yung sa diplomatic, kung paano ipabalanse US-China. Tapos, parang gusto niya, siyempre, parang nagsisip-sip ang BBM, sabi niya, while he would ensure not even an inch of, di ba sabi niya, we do this not alone. Ito na. We need to do this with our partner. And again, our strongest partner has always been the United States. Pero ang matindi ang sagot dyan. Ang matindi ang sagot ni Trump? Trump, di ba? So, I didn't mind if Philippines or President Marcos gets along with China, because I get along with China very well. Naku! So, ito may payo pa si President Trump. Sabi niya, I've always said, make the Philippines great again, so do whatever you need to do. Your dealing with China would not bother me at all. Sige. So, sino pa ngayong mga kolokoy, sino pa ngayon yung mga small fry, yung ambassador ng US to the Philippines, yung mga headset, yung mga yung kanilang amo, nagsabi na make friends with China. So, yung mga binabayaran ng China, ng Amerika, yung mga tulad ni Tariela, yung mga pinapaaral, yung mga tulad nitong iniinsulto pa yung isang general, si Pokis, nitong certain Colonel Trinidad, na kung magsalita, as if kaaway na nila yung China. Tinitira pa nila yung mga gusto lamang na maninindigan dahil ayaw ng gera, tinitira nila. Ano ngayon yung say nyo? Ano ngayon say nyo sa sinasabi ni President Trump? The statement of Trump is very clear na we're friends with China. Hindi kami pwedeng lumaban. Kung maglaban kayo, laban kayo. Pero I'm advising you make friends. Kasi we're making friends with them. So ano pang ilalaban natin sa China? Kung ang Amerika na mismo ang nag-encourage na makipagkaibigan kayo. Even Marcos mentioned about the arbitral ruling, about that no inch of territory will... Pero binabrush aside ni Trump. Anong sabi ni Trump? You just make friends with them. If you want to make the Philippines great again, make friends with a lot of people. It's okay to deal with China. It's okay to deal with China. Kung nagko-complain kayo na 19% yung tariff ko, di huwag kayo mag-export sa amin. Mag-export kayo sa China. Di ba? Or export kayo somewhere else. Hindi naman kayo pinipwersa namin. Pero, magpapadala kami ng maraming exports to the Philippines. Sino matutuwa nito? Zero tariff. Siyempre, mga mayayaman, mamimili na naman yung mga corrupt dyan na mga congressman or mga kung sino-sino na ang laki ng kinikita doon sa kanilang pork barrel. Siyempre, pasikatan na naman ng kotse yan, Cadillac, yung mga... Tesla, sigurado man Tesla, kasi zero tariff So, these people,
Pero sino nakinabang? Ang mayaman. Pero ang mga mahirap na mga exporter, tulad ng mga farmers, mga manufacturer ng mga damit, or yung mga fishermen, or those who are engaged in fishing, or buy and sell of fish products, na they will turn it into canned goods. Yun ang mayayari. So, but Trump was very prompt in saying na, doon nyo ibenta sa China yan, you make friends with them. Di ba? So, ito, may tweet si Trump. Ito yung galing mismo ni Trump. Galing mismo ito sa kanyang Truth Social. President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representatives. So parang kinansawan, dami alalay. Paalis na dito ni Marcos, so dami alalay. Pero ito, sa may Buelta ng Bulagas, it was a beautiful visit. And we concluded our trade deal whereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. The Philippines will pay a 19% tariff. In addition, we will work together militarily. So, yun talaga, grabe. Bibentahan tayo. Oo, at paralakasin nila ito, yung kanilang presensya. No? It was a great honor to be with the President. He is highly respected in his country. As he should be. Hindi pa sure. As he should be. Na dapat. So, tapos sabi niya, he is also a very good and top negotiator. We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Ayan. He is very highly respected in his country, as he should be. Hindi pa sure si Trump kung respetado ka, Marcos. Pati nagulat ako yung sana, yung maraming representatives. And parang sabi, daming alalay. He is leaving the White House with his so many representatives. Ang daming junket, ang daming mong dinalang tao, tapos wala man lang makipag-ano sa iyo, Marcos, wala man lang makipag-advise sa iyo na, boss, huwag tayong pumayag, masyado tayong niloloko ng Amerika. Sa dami-dami mong dinala, may mga anyo ka, may mga gibo-chudoro ka na the man from Malta, mayroon kang trade secretary, yung Roque, nandyan yung Secretary of Foreign Affairs, matalino yan, lawyer yan from the UP College of Law. Si Tess Lazaro. Mukhang yun nga ate sa foreign affairs yung babae kanina. Hindi, yung doon yun. Yung may itsura si ano yun. Si Roque. Tapos, nandun sa likod, yung mga kibitzers, ang dami ninyo. Tuwang-tuwa kayo na makapunta sa Oval Office. Magkano kayang ginastos ni Marcos para papuntahin kayo sa Amerika? Pero dito sa Jing, kasi ito, dapat kung pumunta sila sa Amerika, dito pa lang pinlano na. Pinlano. Kaya mag-negotiate tayo, sinasabi ko. Ito ang unang tawad natin kay Trump. Pag hindi umayaw, dito tayo. Dapat nagdala na sila ng negotiating strategy, proposal. Hindi yung, well, that's inside, that's their own decision. Baka siguro parang umasa sila na hindi tayo agrabiduhin ni Trump kasi matagal tayong kaalyado yung Pilipinas. Kaalyado ironclad relationship. Si Trump, negosyante yan. Wala yang pakialam. Yung mga Europeans nga sa sa NATO, North Atlantic Treaty Organization, binubullshit nga niya na mag-contribute ng pera to maintain the North Atlantic Treaty. Ikaw pa. Pero may binabanggit ang Malacanang. Ang sabi po nila ay hindi daw lahat ng produkto. Pero pag binasa mo yung social media account ni Trump, open Open. So lahat. Lahat. Parang gano'n, hindi ko alam. Pinakamainam siguro ay panawagan natin sa Malacanang. Ilista nyo kung ano-ano ba talaga. With this zero tariff, we will be the dumping ground of the United States. Lahat na klaseng produkto ibabato dito sa Pilipinas. Tapos yung produkto natin, walang competitiveness. Hindi tayo makapag-compete sa mga ibang
nagda-dump din ng mga produkto sa Amerika kasi 19% tayo. Oh. Pero masaklap dito kung zero tariffs ay baka nga makakompetensya ng lokal natin. Yes. Katulad ng dahilan ng Thailand, ayaw nilang masaktan yung kanilang local, yung sa agrikultura, yes, yung produkto nila, kaya ayaw nila pumayag ng zero tariff. So, magpadala yan ng mga canned goods, ng mga fruits, kasi they're expanding trade Ha? Di ba? Bawat state ng Amerika, ini-encourage ni Trump to produce as many goods. They're putting in so much money in the agricultural sector sa Amerika. So, they can produce a lot of canned goods. They can produce a lot of sardines. They can produce a lot of goods na pwede nilang idagdag sa kanilang trade exports. And one of that, kasi zero So, tayo lang ang idadump kasi zero tariff So, they will assume na maraming bibili nito sa Pilipinas dahil mura ang benta natin pero sa ibang country, hindi sila makakabenta kasi like Thailand, hindi man pumapayag na zero tariff. Pero kinakatakot ko rito, yung sinasabi ng mga dilata, di ba? May karne dilata, corn beef, yes, ano naman. Tapos, kung papasok yan dito, yung mga imported, so hindi nga tayo bibili ng local brand. Patay ang industry natin kasi mura So mawawalan tayo ng mga trabahador niya. Hindi ba there was a time na nagsabi din tayo nung mga polymers, mga nitong si John Gokwe, ni Lance Gokwe, na nalugi siya ng billions because of the imported competitor. Ibabalik na yun yan. Kasi pinatawan nung panahon na yan, di ba na-broadcast na natin yan? Nalugi siya ng 9 billion, sabi ni Lance Gokwe, we lost 9 billion. So, kinriticize natin yung pag-assume ni Marcos na tinanggal ka agad yung mga importers at parang binawasan ng tariff yun parang gano'n. The imposed tariff. Yung tariff. The imposed tariff para hindi na yung kalaban. Wala nang makakompetensya. Wala nang makakompetensya. Pero ngayon, with the zero tariff, naprotektahan yung kanila dahil sa... naprotektahan si Gokwe dahil yung mga kalaban na galing sa abroad, galing sa foreign country, tataasan yung tariff. So, hindi na makakakompete kay Gokwe. Ngayon, with the zero tariff, hindi ba maapektuhan? Lalo malulugi yung mga people like Gokwe. People who are in the steel industries. Because they can now, United States can now sell products here at the cheaper. Kasi ang purpose kasi ni Trump is to be able to protect the interests of their manufacturers. So, manufacture kayo na manufacture, increase the labor force, increase employment, pero maghanap kayo ng pwedeng i-dump nyo yung mga produkto nyo. Pilipinas, number 1. I-dump natin yung produkto natin yan. Kasi zero So mura yung produkto mo, walang dagdag. Ang masaklap rito yung mga Pilipino, ang hinahanap mura Di ba? Kahit na lalo kung imported yan galing ng US. Ito mura na. Galing pa sa US. Nako talo tayo. Talo yung local brand. Talo yung local natin. Hindi ba iniisip mo yan, Marcos? You are destroying the local industry by letting the United States come without any cover, come without any duty, tariff. Okay, so pati yung mga corrupt na mga sa customs, wala nang negosyo yan kasi zero anong i-impose niya sa ano pang tara, ano bang mga tara diyan, ano pang pwede niyang zero na yung tariff. Basta pagpasok wala na, tapos na. Dami ngayong mga corrupt yan na bibili na ng mga Maserati, mga Lamborghini, Lamborghini. We'll now be back
to when United States kick out the Japanese army from the Philippines. Ganun ang balik natin ngayon. Okay, so yan ho mga kababayan, yung pinag-usapan natin tungkol sa misyon ni Pangulong Marcos Jr. sa US, 19-0. 19-0. Yeah, 19-0 ha? Sa taripa yan. Kung sa ano pa yan, sa FIBA pa yan, 19 ang score sa United States, 0 tayo. Yes. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ho ang notification bell. Ay, hindi ko pala nasabi. Di ba minention ni Trump, anong sanabi niya? With his many, advisors? Representatives. With his many representatives. Pero napuna mo ba? Na mukhang mayroong isang sinwerte na isang tao na dating sama ng sama kay President McCoy Jr. Pero hindi nakita natin dito. Baka maswerte ito. Itong pangalan niya ay Martin Romualdez. Hindi nga sumama, no? Hindi sumama. Sabi siguro, hindi ako sasama dyan dahil mukhang may distansya na ako dyan kay Marcos. Ayaw kong sumama sa mga kabulastugan niya. I will try to improve my chances for the 2028. Hindi na ako magsasama dyan. In fact, sinasabi nito ni Romualdez, he will daw improve the budgeting system. Wala na daw kabulastugan sa BICAM. Yan ang mga sinasabi niya. So that's why he's distancing from the president. Ayaw niyang mapulaan na may kinalaman siya doon sa kabubuhan ni Marcos doon sa Amerika. Ano masasabi mo diyan, paring Eli? Pero sinerte siya dahil sa kung hindi, madadamay siya rito sa mga batikos. Mababatikos siya kasi siya yung pinakamalapit. Siya yung pinapakinggan. Tapos walang nangyari. Pero sa tingin ko, kasama naman siya, baka hindi naman papayag yun na 19% kasi kung kasama si Martin, baka hindi pumayag na 19%. Baka bubulong. Wag 19%. Pinsan, wag ka namang magpapaguyo dyan kay Trump. Baka siguro, kaya din siguro pumayag si Marcos. Dahil mayroon kasi lumalaki yung apoy tungkol doon sa kanyang asawa na mayroong mga kababalaghan na nangyari sa LA. Baka sinabi ni Trump, pare, I'll praise you with all heavens, but there's something I want to whisper to you. What happened in LA? Sabi siguro ni Trump, Marcos, wag naman, Mr. President, hayaan mo na yun. Payag ako, maski anong gusto mo, basta wag mo na lang guluhin yung asawa ko. Baka ganun ang sinasabi. So, yan. Dito tayo sa Iparas kay Paras, mga kababayan. Maraming salamat po.